Yo, what's up guys? This is me, Sangke Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At eto nga po mga Sangke, pag-uusapan po natin ngayon itong malaking revelasyon, no? Ni Katon Ying. Siguro naman, kilala niyo po yung taong ito. Mga Sangke, isa pong batikang mamamahayag, no? At naglalabas po ng mga sariling opinyon patungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa. At eto mga Sangkay, mayroon po siya ditong malaking pasabog tungkol po dito mga sanggay sa ginagawa nila Bato de la Rosa at ng lahat ng mga DDS. Nako mga sanggay, magugulat kayo sa talagang namang pasabog ni Katunying. Hindi ko rin akalain mga sanggay na sasabihin niya ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Kung gusto mong mapabilang sa dumarami mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na mga sangkay. Tingnan po natin itong malaking pasabog ni Katunying na talagang namang sigurado mga sangkay, magugulangtang ang mga sabihin na po natin dito, mga sangkay, supporters ni PRRD. Kasi dito mga sangkay, ito yung kanyang sinabi. Sabi dito mga sangkay, ito yung caption ng video na ito. Matatawa ka na lang, naglulukuhan na lang sila sa impeachment. Kasi, sino kasi ang mag-aakala mga sangkay na ang impeachment trial susubukan po nilang pigilan? Italiwas na po yun sa Constitution. Ang sinasabi ng Constitution, mga sangkay, kung ang impeachment complaint nasa Senado na, no choice sila dyan kundi mag-proceed ng agaran. Kaya nga lang, mga sangkay, siyempre, mga DDS, hindi ko rin pumalaman kung bakit hinaharang po ito nila Bato de la Rosa, nila Robin Padilla, tila baka mayroon po silang tinatagong hindi po natin alam kung ano nga ba mga sangkay. Meron bang ikinakatakot na ayaw po nilang mabunyag kung sakasakaling mabukaykay ang mga ebidensya doon po sa Senado. Ngayon mga sangkay, pakinggan nyo po yung real talk dito ni Katunying. Yan maliwanag siya. I'm sure wherever you are, napag-usap, pwede ba yun? Pwede ba yun? Sabi niya, pwede ba yun? Kasi nga po, sinong nasa tamang pag-iisip na senador ka, dapat alam mo kung anong sinasabi ng Constitution. Kaso mga sanggay, gusto po nilang i-dismiss. Na tila baga parang wala po silang iniisip na Philippine Constitution na siyang guide mga sangkay sa lahat ng gagawin, lalong-lalo na po itong impeachment proceedings mga sangkay. Pwede ba yun? Sa isang kaso lang halimbawa sa isang particular na kaso, ano? Ito na. Nagbigay po ng halimbawa dito si Katunying mga sangkay sa isang particular na kaso daw. Isang particular na kaso sa husgado. Doon muna tayo sa motion to dismiss. Maganda tong point ni former presiding justice Sandoval, Edelberto Sandoval, na nag-message sa akin kahapon. Di ba merong motion ang isang judge, kasi impeachment court judge, senator judge na yun nakakita na ba kayo ng isang husgado? Ito na. Pakinggan nyo mabuti mga sangkay. Gandang punto na ito. Nakakita na ba kayo ng isang husgado na ang na may nag-move para ibasura ang isang kaso? Para 'di ba mga sangkay? Isang husgado, nakita na ba kayo ng isang husgado na isang husgado, siya po mismo ang mag-move para ibasura ang kaso without evidence. Kumbaga kahit wala pong pinakitang ebidensya, bagamat hindi pa po nailalatag ang ebidensya, okay, ibasura na natin yung kaso na yan. Wala pong ganun mga sangkay. Lahat pinipresenta ang ebidensya before mag-decide
ang isang husgado, mga sangkay. Parang wala pa tayong nakita nun. Very peculiar po yung sitwasyon na yun eh. Oh. You see? Mismo si Katunying, tandaan niyo po si Katunying, mga sangkay, ay isa pong iglesia. At ang iglesia, mga sangkay, sumusuporta po kay VP Sara. Pero bilang isang mamamahayag, kumbaga hindi po pwede na magbulag-bulagan siya sa kung ano ang dapat gawin. Ako man, mga sangkay, to be honest, ako, kahit pa sabihin natin na pro-government po tayo, pero ito lang ang masasabi ko. Hindi po tayo panatiko eh. Sinuportahan din naman po natin si VP Sara. Even Tatay Digong, no, since 2015, 2016 until natapos po ang kanyang term, talagang solid po tayong sumuporta kay Tatay Digong. Ngayon mga sangkay, ngayong si BBM naman ang namumuno, ito rin ginagawa natin, susuportahan po natin si BBM. Sinuportahan natin ang presidente natin ng eleksyon. Pero ito lang masasabi ko, once na may mali sa impeachment complaint, ibig sabihin, walang ebidensya, puro lamang po, ano matawag dito mga sangkay, puro lamang po kwentong barbero. Ang ilatag nila mga sangkay, wala naman palang katotohanan yung kanilang mga paratang kay VP Sara. Ako man mismo, bilang isang vlogger, political vlogger, magsasalita po tayo regarding dyan. At kung wala pong katotohanan, malaman po natin sa impeachment trial na hindi pala totoo yung mga paratang. Ako mismo ay magsasalita. Ano ba itong ginawa nila Romualdez? Bakit nyo namang ginawa ito? Kayo ba ay may plano na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028 kung bakit grabe yung effort nyo kay VP Sara? Pwede natin sabihin yan. Kung pagdating sa impeachment trial, makita po natin na lack of evidence at yung ebidensya mga sangkay hindi tumatayo sa kung ano ang ipinaparatang kay VP Sara. Lalong-lalo na po kung mananalo sa mga sangkay na malinaw po. Diba? Normally, pag nag-uumpisa na po yung paglilitis, ang naghahain ng motion. Ang nanghahain ng motion to dismiss, yung party po ng depensa, correct. Gusto nila, ibasura na yung kaso nila. Even in open court, sasabihin ng defense lawyer o abogado ni VP Sara, i-dismiss na po yung kaso na yan dahil maraming problema yan. Pero ang hihingi na mag-dismiss, eto na. Pero yung hihingi na mag-dismiss ng kaso, yung judge mismo, sa kapwa niya mga judge, parang, totoo naman yun mga sangkay. Saan ka nakakita ng husgado na ikaw pa mismo ang gumagawa ng pamamaraan para ma-dismiss? Wala pong ganun. Yung depensa, yung dumidepensa sila ang nag-ano dyan na, bagay, mga lawyer nila, yung council, yung group of lawyers, mga sangkay na dedepensa, silang magpa-file ng motion na ibasura na yan. Pero kung ikaw ay judge, wala kang karapatan na ibasura nang hindi nakikita ang ebidensya. Na ikaw mismo magpa-file ng na, basura na natin yan kasi ganito. Ganyan po kawalang kwenta yung ginawa nila Bato. Nag-aral ba yung mga yan bago maging senador? Bakit sila ganun? Hindi po ganyan ang impeachment procedure or proceedings mga sangkay o process. Hindi po ganun ang sistema. Ang dapat, since naroon na po yan, mga sangkay sa Senado, ang kailangan nilang gawin dyan, bukay-kayin kung ano ang ebidensya, magkaroon ng impeachment trial. Then, kailangan na po nilang mag-decide kung ito nga ba ay guilty si VP Sara or not guilty. Ganun po yun, mga sangkay. Parang ganun no? At okay, assuming for the sake of argument na pwede talagang mag-move ang isa pong senator judge na i-dismiss ang impeachment complaint laban sa isang impeachable official, hindi ba ang dapat gawin noon ng impeachment court, ang dapat gawin ng impeachment court, tanungin yung prosecution, prosecution, ano masasabi mo? May nagpapadismiss doon sa kasong dinala mo sa akin Ay mga abogado nakikinig sa akin i-correct nyo po ako kung hindi ba ganun yung dapat na mangyari? Merong nagre-request,
i-dismiss nyo na yung kaso laban sa akin. Dahil wala akong kwenta yan. Tatanungin ng judge yung kabilang panig, o ano masasabi mo? Pinadidismiss yung, wala daw kwenta yung kaso. Bibigyan sila ng, say, 5 days o 10 days to comment on that particular motion. Mismo. Hindi po ba? Yun yung nakikita natin sa husgado. Kaya yung pong nangyari sa Senado kahapon, talagang iikot ang ulo mo. Sa bang planeta nang galing yung ganong klase ng pangyayari? Saan ba anong batayan nun? Mhm. Anong batayan ng ganong klase ng mga pagkilos? But of course, a decision has already been made. Di ba, mga sangki? Klarong-klaro po yun. Kahit nga ako yung nagulat Teka lang, mukhang hindi naman yung ganyan yung proceedings ng proseso para po sa impeachment trial. Walang ganyan na mismo pa yung mga tawag dito, yung mga yung senator judge yung nagmo-motion para i-dismiss. Wala pong ganun, mga sangkay. Diyos mo yung Marimar, dapat nga neutral sila dyan 'di ba? Hindi po sila nagpapakita ng any move na nandun sila katabi ni VP Sara o tinataas ang kamay ni VP Sara. Hindi po dapat ganun. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa talagang namang pangsusupla ni Kato Nying? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, mga sangkay, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo ng mga sangkay, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.